ang mga unang balita sa mga oras na ito. Milyong-milyong pisong halaga ng marijuana sinunog sa Bantay, Ilocos Sur. Chemical explosion sa isang shop sa China, 7 ang patay. Pinakamalaking floating Christmas tree sa buong mundo, inilawan na sa Brazil. At Party Pilipinas, binigyan ng bonggang wedding shower ang bride-to-be na si Regine Velasquez. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Mga residenteng nasunugan sa Barangay Santo Rosario, Pateros, malaki ang pasasalamat sa mga dumarating na tulong. Karamihan sa kanila nanatili pa rin po sa covered court. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Igan, sa ngayon ay tanging pagtitiis lamang ang magagawa ng mga residente ng Barangay Santo Rosario, Pateros matapos matupok ang kanilang mga bahay kahapon. Manipis na karton at kumot lang ang naging pananggalang sa lamig nitong magdamag ng mga residente ng Talibong Looban, Barangay Santo Rosario, Kanluran, Pateros. Magkaganito man, nagpapasalamat sila sa lahat ng tulong na kanilang natatanggap. Karamihan kasi sa kanila ay wala nang nailigtas na gamit mula sa sunog. Kanina nga ay namigay ng kumot at mga lumang damit ang lokal na pamahalaan. Nagkaroon din ng feeding program bukod pa sa pagbibigay ng mga biskwit, dalata at gatas. Umaasa ang mga barangay official dito na may darating pang mga donasyon mamaya at nakikiusap sa mga may magagandang loob na tulungan ng mga naging biktima ng sunog. Sana po kami tulungan nyo dito sa Santo Rosario, Kanluran, sa aking mga constituent na mga nawala ng bahay dahil sa sunog na to. Kailangan po namin kaya na itong donasyon. Matinding kalungkutan naman ang nararamdaman ng mga residente dahil magpapasko sila ng walang tahanan. Malungkot kami kasi wala kaming bahay, wala kaming mauwian. Malungkot ang Pasko. Igan, ayon nga sa pinakahuling update dito, 2 bata at 2 matanda ang nagtamo ng kaunting paso habang isang matanda naman ang hinimatay dahil sa hypertension. Maayos naman na raw ang kanilang kalagayan. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Pateros. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nagulat po live mula sa Pateros. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng marijuana sinunog sa Bantay, Ilocos Sur. Mula ito sa mahigit 200 hektarya ng marijuana plantation na natuntun ng pinagsamang puwersa ng PIDEA at PNP. Pangako ng lokal na pamahalaan, lalo pa raw nilang paigtingin ang operasyon kontra illegal na droga. Handa rin daw sila magbigay ng pabuya sa sino man makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa illegal drug trade sa lalawigan. Oil spill sa hilagang bahagi ng Ilocos Region, kinumpirma ng Philippine Coast Guard batay sa air surveillance na isinagawa ng Coast Guard. Nakita mong tumagas na langis 140 nautical miles mula sa northern tip ng Ilocos Region. Ayon sa Coast Guard, posibleng nagmula ang oil spill sa lumubog na barko sa bahagi ng Itbayat Island sa Batanes. Siniguro naman nila na walang direktang peligrong dala ang oil spill sa coastline at marine environment ng bansa at agad ding itong malilinis sa tulong ng malalakas na alon. Ilang kemikal na iligal na itinatago sa isang shop sa Southwest China, sumabog. Nadamay sa chemical blast ang katabi nitong internet cafe kung saan 7 ang namatay. Aabot naman sa 37 ang sugatan. 9 sa mga ito ay nasa kritikal na kondisyon. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad kung bakit sumabog ang mga kemikal. Flight sa Madeira, Portugal, kanselado dahil sa masamang panahon. Hindi naman makadaong sa pier ang 3 cruise liners dahil sa nangangalit na mga alon. Kaya naman stranded po ang libo-libong mga pasahero. Sa Azores Island naman, nagdulot ng matinding pagbabaha at landslide ang walang tigil na pag-uulan. Inanod ng putik ang mga sasakyan pati na ilang gumuhong bahay. Samantala, pinakamalaking floating Christmas tree sa buong mundo inilawan na sa Brazil. Ayon sa Guinness Book of World Records, may taas itong 85 meters at bigat na 542 na tonelada. Lumulutang ito sa ibabaw ng isang platform sa isang lagoon sa Rio de Janeiro. Ang pagpapailaw ng floating Christmas tree ay isa sa 3 pinakamalaking okasyon sa Brazil. Isang entablado ang itinayo para sa performers na nagbigay saya sa halos 35,000 tao na dumalo sa kasiyahan.
Tom Cruise at Katie Holmes binigyan umano ng credit card ang kanilang 4-year-old daughter na si Suri. Yan ay para raw ituro sa kanilang anak ang value ng pera habang bata pa siya. Isa si Suri sa youngest fashionistas in Hollywood at madalas siyang nakikitang nagsha-shopping kasama ang kanyang mommy. Ayon pa sa isang celebrity publication, minsan nang nilibre ni Suri ang kanyang parents sa isang restaurant sa Prague, Czech Republic using her card. At ang tip ng waiter, in cash daw binayaran ni Suri, which was reportedly 4 times the amount of the bill. Samantala, Regine Velasquez binigyan ng wedding shower sa Party Pilipinas kahapon. Kailan naman kaya ang totoong bridal shower ni Regine at stag party ni Ogie Alcacid? Narito ang ating unang chika.